Eto na po, hindi po pinalampas ng Korte Suprema at sa tingin ko po tama lang yan. Ako bilang political blogger at broadcast journalist, sa tagal ko na po naging naghahatid ng mga balita sa halos 3 dekada na. Naging reporter din ako dyan sa Department of Justice, police reporter, court reporter, nag-cover din tayo dyan sa Korte Suprema na ako reporter pa ng mga panahon yan. Talaga pong ang Supreme Court ay napaka-sensitive. Hindi talaga dapat yan pinangunahan kasi nga ang Korte Suprema ay timbangan ng katarungan. Kung makikita nyo doon sa harap ng kailang opisina sa Padre Paura sa Maynila, mayroong timbangan doon. Gagalaw-galaw yung timbangan doon sa harap. Kaya nga mayroon doon nakaganon, no? Gagalaw-galaw na ganon. Ibig yung timbangan ng katarungan. Supreme Court yun. Pero bakit pinipik? Ngayon lang ho nakaranas ang Korte Suprema ng fake news, naging biktima sila. Sa ilang dekada na, sa matagal ng panahon na napakahalagang Korte Suprema, the higher court of the land, wala nang iba tayong ibang pupuntahan kundi Supreme Court kapag tayo may problema sa implementation ng batas, sa paggawa ng batas, anumang Republic Act yan, o saligang batas, o anuman na ginagawa, mga local o national government o maging pribadong sektor, Supreme Court ang ating tinatakbuhan. Napakahalaga niyan. Dahil sila nagsasabi kung constitutional or unconstitutional, illegal o legal ang mga nangyayari. At dahil dyan, talaga sensitive sila. Pero sa panahong ito, dahil yung mga Duterte supporters, mga abogado o pangkaraniwang sibilyan na supporters nila ay lumalampas na ho sa kanilang karapatan at lumalampas na ho sa demokrasyang umiiral na hindi naman pwedeng palampasin yan ng Korte Suprema. Ito po yung controversial na temporary restraining order na pinaputok nila noon pong March 11 na sinasabing meron ng temporary restraining order ang Supreme Court matapos magpetisyon ang mga abogado ni Duterte para pigilan yung pag-aresto at pagdadala sa The Hague, Netherlands, ICC. Si Duterte nang hulihin bandang alas 9 ng umaga at pinadala sa Netherlands ng alas 11 ng hating gabi na halos. Pero noong gabi, halos alas 7 or mag-alas 8 na, basta madilim na, bigla po nag-live sa kanyang social media account si Attorney Raul Lambino na isa sa kilalang DDS, dati ang opisyalis ng administrasyon ni Duterte. Yan po ang, kung di nagkakamali, chairman ng SESA. Diyan po sa Northern Luzon. Okay? So Duterte talaga yan. Si Raul Lambino. Ngayon ni kandidato pa yata yan. Siya po ang nag-live. At nadinig ko rin yun. Sabi niya, may TRO na ang Supreme Court. Tawagan ng control tower at pigilan yung piloto para hindi makalipad yung eroplano. Meron ng TRO. Meron ng TRO, sabi niya. Temporary restraining order. Haharangin, dapat huwag makalipad ang eroplano. Yan na kanya sinasabi doon Maraming nanonood sa kanya kasi nag-live siya ng, siyempre abogado siya, pinaniwalaan ng tao, meron na palang TRO. May mga nagpunta pa nga ng Supreme Court nung gabi. Hinahabol yung opisina ng Supreme Court. Pagdating doon, opisina lang, sarado na. Akala nila may TRO. Kasi nagpaputok ng balita, si Raul Lambino. Tapos kinabukasan, wala naman. At nag-decide ang Supreme Court, ang decision pala ng Supreme Court, inireject, ibinasura ang petisyon for TRO. Ibinasura ang request na TRO. So, ibinasura na yung request na TRO, kaya walang TRO, walang temporary restraining order. So, saan kinuha ni Attorney Lambino nung siya'y mag-live sa social media na meron ng TRO? Nakarating pala sa Korte Suprema yon. May record ang Korte Suprema. Ni-review ng Korte Suprema. Paulit-ulit yung video yan. At nakita ng Supreme Court na fake talaga yan. Mali ito dahil pinangunahan sila. Wala silang nilabas na TRO. Sa halip nga ay nireject, binasura yung petisyon. Ay di fake news. Yari ngayon si Lambino. Pinagpapaliwanag siya sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat maharap sa administrative case. Administrative ng Supreme Court. Delikado yan. Pag ikaw ay pinarusahan ng Supreme Court, ang pinakamababang kaparusahan siguro dyan, masuspindi ka bilang isang abogado. Na kung ilang buwan o taon. Or ang pinakamatindi dyan, madisbar pa. Ganyan po ang dating. Kaya ko ito ginawa at pinapaliwanag para maintindihan ninyo, no one is above the law.
Ignorance of the law excuses no one. Lalo na yung mga court order. Mga regional trial court, metropolitan trial court, kung wala kayong dokumento at hindi kayo sigurado, huwag na huwag niyong tatalakayin ang mga usapin sa korte dahil bawal yan. Pero ito, Supreme Court, the higher court of the land, pinake news ninyo. Pinake news. Ay wala naman palang TRO, yari talaga. Mananagot kayo. Ayan. Dahil lang sa kanilang, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nila ginigimbal-gimbal yung ating bayan sa kanilang mga interes. Mga abogado pa naman. Kahit abogado, pinananagot ng Supreme Court. Kahit sino pa. Kahit nga presidente, pinag-i-explain ng Supreme Court. No one is above the law. Ganyan po sa ating mga batas. So kayong mga civilian na nanonood, nakikinig, followers, DDS, kung ano man kayo, ano mang sektor kayo, ano mang relihiyon nyo, ano man ang inyong kasarian, huwag na huwag po ninyong pangungunahan ang korte. Kung ang istorya ay tungkol sa korte, kailangan may dokumento kayo. Kailangan mayroong spokesman nagsasalita. Kailangan sigurado. Kasi pag fake yan, kayo'y pananagutin ng korte. At pag pinagot kayo ng korte, pinagpapaliwanag kayo at hindi nyo ginawa yan, delikado. Pag hindi naman nyo nakumbinsi sa inyong paliwanag kung bakit nyo ginawa yan, delikado pa rin. So in other words, huwag na huwag ninyong paglaruan ang hustisya. Huwag niyong paglaruan ang ating Korte Suprema at anumang korte sa ating bansa dahil masama po ang dating yan. Kaya yan na. Isang aral na sana po ikapulutan ninyo, huwag niyong gagayahin ang mga taong namimeke ng balita. Ang fake news ay paninira sa isang tao, sa gobyerno, sa estado at sa ating demokrasya. Walang kabutihan ang fake news. Kung naniniwala ka dyan, isipin mo, sinabi niya may Supreme Court TRO na raw. Kailangan daw pigilan yung piloto, huwag paliparin yung eroplano na dala si Duterte papunta ng Daig nung gabing yun. So yung tao nagtuwa, oy may TRO na nga. Bakit kailangan hulihin niya? Dapat pakawalan. Yun naman pala, wala talaga. Garbage talaga. Ewan ko, Atty. Lambino, kilala kita, kilala mo rin ako. Saan mo kinuha yun? Nung gabing yun? Lahat tayo nakamonitor nung gabing yun, nung mula nung umaga nung hulihin at nang itadalhin sa kayo ng eroplano si Duterte. Lahat tayo nakamonitor dyan. Ikaw lang ang nagpaputok ng balitang yan na may TRO. So panindigan mo ngayon to. At ipaliwanag mo, kung hindi, delikado ka. Baka madisiplina ka, baka masuspindi ka, baka madisibar ka pa. Kung ano-ano ang pwedeng kaparusang ibigay sa'yo ng Korte Suprema. Pang hindi mo nakumbinsi kung saan galing ang iyong sinabing merong TRO. Kahit anong paliwanag mo, hindi maniniwala ang Supreme Court siya siguro dahil kasi Supreme Court ang pinake mo. Supreme Court ang nagsabing wala naman TRO. Dinismiss nga yung petition eh. Wow! Sakit sa ulo yan. Grabe. Ingat lang po kayo. No one is above the law. Please like and share ng ating mga video. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo, paki-share po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo ang mga balitang pinag-topic ko rito sa aking mga channel. Kasi yan po yung nangyayari. Yan ang totoo at paninindigan ko yan. Wala tayong pakialam kahit kanino kung ano ang aking pinakikialaman ang katotohanan. Kung anong totoo, yan ipapaliwanag natin at ibabalita natin.